Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Brajando, tanong lang, may kaligtasan po ba ang mga taong may sakit o may diferensya sa pag-iisip? O, pasagot natin to kay kay Brother Angel. Then, Brother Janel, excuse me. Nakapasok na, Brother Wendell, ha? Oo, yes, Brother Wendell, So, Brother Angel. Pakibigay mo kay bro, Hindi naman to spiritual warfare. Ay, hindi siya? Okay. Ikaw na lang. So, yung mga kasi, no, actually, unang-una, dapat po ang turo kasi na simbahan, dapat talaga binyagan yan, no? Whether ang sinasabi mo is parang special child ba, ganon? Oh, may may sakit o may diferensya sa pag-iisip. So unang-una mas malaki ang chance nila. Dapat kasi binyagan, no? Ang pinaka diyan yung binyagan. Hindi lahat ng mga, kasi sabi ni Jesus, 'di ba? Unless a man be born with water and the spirit. So kailangan talaga mabinyagan siya, no? Yun ang importante ron. And then pagdating sa ganyan, pero analogy lang, pero mas maganda nating maganda yan kung turo ng simbahan diyan. Wala siyang wala siyang alam, no fault on their own, no. So actually sila, yung mga special child, no. Ang nakikita natin talaga, hindi nila alam ang tama at mali, no? At napakalaki ng chance ng kaligtasan. But we will search more on that. Ibabalik ko sa iyo mismo kung ano yung sa Catechism or Code of Canon Law later. Pero malaki ang chance po dahil wala namang yan eh. Wala naman silang no fault of their own yon. Wala silang full knowledge, no? So, doon pa lang medyo absuelto na po sila. Hindi nila alam ang tama at mali, no? So, malaking possibility po, no? As long as nabinyagan sila, malaking possibility na sila po ay maliligtas, kapatid. But I can give you more on that po later po. Okay, so move naman tayo ngayon kay Bia. Good evening po sa lahat ng nasa punto por punto. Good evening din sa iyo, te. Brad Jando, magtanong nga ako sa since malapit na yung November 1 and 2. Kasi yung father-in-law ko is pastor siya. Nung kapapanganak ko pa lang sa unang anak ko, nasa parto ako, tapos naririnig ko na nananalangin siya. Ngayon, habang nananalangin, biglang naiba, yung kasi may sakit siya, matagal na. Yung ibinibenta ba yung kaluluwa niya sa paggaling niya, dapat bang isama ko siya sa panalangin? Kasi namatay na siya. Okay, Brother John Ray. Pwede ba makasagot si Brother John Ray? Yes, bro, pero mahina yung boses. Mahina yung boses niya, bro. Hindi ko marinig. Pakiulit tanong mo, Tibia. Yung father-in-law ko po is pastor. Tapos, i-short ko na lang. Yung bang parang, hindi ko alam kung i-judge ko siya as ibinenta yung kaluluwa. Kasi yun naman ang narinig ko eh. Dalawang tenga ko talaga nakarinig yun. Yung nananalangin, tapos biglang sabi niya na Satanas, if
kung pagalingin mo ako, sa'yo ako, ibebenta ko yung kaluluwa ko sa'yo, yung ganun. Uy, mukhang ano to? Isali ko ba siya sa panalangin sa November 1, 20? Patay na? Okay. O patay na po. Patay na. Okay, Matagal but na, pero 2 years, sinasali ko pa rin siya sa panalangin. Pero wala pa yung punto per punto noon. Brother John Ray, pakisagot. Yes, Brother John, pakibasa mo na yung unang Juan 5:16-17, bro. Unang Juan 5:16. 5:17. 17. Okay, 16:17. Okay, ito sabi sa 16:17 ng 1. Kung makita nino man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na yon sa Diyos na magbibigay sa taong yon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May mga kasalanang humahantong sa kamatayan at hindi ko sabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa ng ito. Yun, no? So malinaw yan, sister, na may mga kasalanan na hindi na kaya or di na sabaga, at in-advise ng anisin dyan na wag mo na ipanalangin yung mga ganyang uri ng kasalanan. Pero siyempre, no, dapat ipairal pa rin natin yung pagiging Kristiyano natin. No, na despite sa ating nalaman, ating nakita, no, kamag-anak naman natin yun, sali mo pa rin, no? Total, kung talagang na-impyerno na yun, wala namang silbi na yung panalangin mo. Kung talagang nasa impyerno na yun, di naman natin alam eh. Diyos na naman ang may alam. Pero, if ever lang ha, di naman natin sinasabi na, if ever nasa purgatorio siya, malaki ang tulong ng iyong panalangin. No? So, sige, i-pray mo pa rin kasi di naman natin din talaga alam ang nangyari sa kanyang kaluluwa, sister, no? No, although may mga sabi nga ni San Juan, may mga kasalanan na hahantong sa kamatayan, ibig sabihin, second death, impyerno yan. No? Huwag nyo nang ipanalangin. Ang problema kasi dyan, hindi naman natin alam kung talagang na impyerno na yun eh. No? So, ganito na lang, pray mo pa rin, no? Although, may narinig ka na hindi kaaya-aya sinabi niya, may mga kasalanan siyang yung tinatawag na sin against Catholic faith talaga, yung pagiging pastor niya, yung paglaban niya sa simbahan, panalangin mo pa rin, no? Kasi kamag-anak mo pa rin yung kahit paano. No? Panalangin mo pa rin. Wala naman masama na ipanalangin mo siya. Hindi ka magkakasala doon. Sabi nga ng Diyos, si Sirach 7:3, gumawa kayo ng kabutihan sa mga patay. Ipatay na yun eh. So gawan mo ng kabutihan. Yung panalangin mo sa kanya, sister, hindi man nagmerit sa kanya yun kasi if ever nasa impyerno na siya, sabi sa libro ni Bishop Laramuro, yung panalangin mo na yun, mayroon din yung sa ibang kaluluwa na nasa purgatorio. Hindi siya magmerit noon, pero dahil manalangin ka para sa isang Religion Ray, ang sabi niya kasi kanina, based sa pagkaunawa ko, ang sabi niya kasi kanina is ibinenta na lagyan kaluluwa. Ibinili niya kanyang kaluluwa sa Diablo. Kaya nga binasa natin bro dyan yung 5:16 na may mga kasalanan nga hantong sa kamatayan, huwag mo nang ipanalangin. Yun, kaya nga nasa kanya na yun. Ang sa atin kasi dito bro dyan kamag-anak mo yun eh. Di ba? Ikaw ba, kamag-anak mo, mas gugustuhin mo bang isipin na nasa impyerno na talaga yun? Hindi naman natin alam na nasa impyerno na talaga yun eh. Opo. Hindi naman masama, sister, manalangin tayo sa mga taong namatay kahit pa gaano siya kasama. No? Kahit pa gaano siya kasama, bakit hindi mo alam kung talagang na-impyerno na yun? Unless kung nakita natin sa impyerno na talaga, wag na natin ipanalangin yun.
So, yun bang puso ng isang Kristiyano na what if? No, yung bang may what if na sa purgatorio lang siya dahil di mo alam, for the very moment of his life, no, last 2 minutes, bigla siya nagbalik sa Diyos. Gis Tracy ng Roma, bro, dyan do, pakibasa. Okay, Jes 13 ng Roma. Ito naman sabi sa Jes 13 ng Roma. Ayan, sabi ganito. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. For the last 2 minutes of his life, di natin alam. Wala talaga nakakaalam. Kaya nga sabi ni Apostol ni Juan, huwag kayong humatol ng anuman, kahit gaano pa yung kasama, kahit ano pang nasabi niya, huwag kang humatol. Alam natin na may kalalagyan ang mga ganyang pananalita, ganyang uri ng mga tao, pero wala tayo sa lugar para humatol ng sino man. No? Sabi ni Apostol na Juan, ni Apostol Pablo, basahin mo na lang bro dyan yung unang Korinto 4:4 bro. Okay, unang Korinto 4:4. Ito sabi, malinis ang aking budhi, subalit hindi yon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang umahatol sa akin. Sa 5. 5. Okay. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong yon, bawat isa bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Malinaw sa ibang sasalin nga niyan, huwag kayong humatol ng anuman. O hatulan na ba natin yun dahil narinig natin ganito siya magdasal, ganito ang kanyang pamuha, isa sa pastor, may karapatan na ba tayo maghatol na interno yung tao niya? Wala. No? Diyos lang ang pwedeng maghatol. Alam natin may kalalagyan ang mga ganyang uri ng tao, pero wala tayong karapatan, hatulan sila na interno na talaga yan. Kasi ganito ang narinig ko sa kanya, wala tayong karapatan yan. Kaya back tayo sa basic. Ano ba yung basic? Sabi ng Diyos, Sirach 7:33, bigyan, wala kang Sirach dyan bro dyan no? Wala no, Sabi sa Sirach, gawa ng mabuti ang mga namatay. Hindi naman sinabi na yung mga namatay lang na Katoliko ang gawa ng mabuti. General, gawa ng mabuti ang namatay. Sa paanong paraan? Ipanalangin sila. So, ganoon na yun lang, sister. Okay, Bro Junri, anuhin nga natin yan, kakaiba yan no. Although tama no, hindi naman natin alam baka yung last minute no of his life, yung last minute pwede siya magsisi. But yung kasing si Bro Wendell nga, ano yung pananaw niyo po rito ka Bro Wendell, yung mga ano ba yun? In-offer yung inano niya yung niya, kaluluwa niya sa demonyo, gano'n, sa evil? Okay, Brother Wendell, ano ba yung pananaw niya doon? Yes, na pwede pa bang ipagdasal yung mga ganon, Bro Wendell? Although sabi naman sa Biblia, wag nang ipagdasal. Pero pwede rin yung sabi rin ni Bro Junri na malay mo last minute. Pero matindi yun no? Yung mo sa demonyo. Anong yan sa mga exorcism, about exorcism, Bro Wendell? Okay, una, yung sinabi na binibinta ang kaluluwa sa demonyo, yun po'y mali na. Bakit? Yung kaluluwa natin, hindi yan atin. Sa Diyos yan, di po ba? Hindi pwedeng ibinta ng tao ang hindi pinag-aari niya. Yun ang sabi ni Father Jose Francisco Siqueira sa kanyang aklat. Kaya, yung sinabing binibinta, mali na. Dahil hindi maaring ibinta ng tao ang kanyang kaluluwa na hindi pinag-aari niya mismo. Batay sa mga aklat ni Father Jose Francisco Siqueira, yung volume 3, maraming mga kaso na pinagbinta nila sa demonyo ang kanilang kaluluwa kapalit ang mga pleasure, kagalingan. Pero malaking role ang Mahal na Birhen Maria.
dahil sa pamamagitan ng Mahal na Birhen Maria at sa paglapit nila ng debosyon, sila'y naibalik. No? So, di natin alam na sa huling bahagi ng kanyang buhay, nagsisi siya. Yan ang di natin alam. Lalo na yung sabi niya na ibininta ang kaluluwa sa demonyo. Di natin alam kung binigyan siya ng actual grace bago siya namatay. Actual grace, para magsisi. At nagsisi siya. Kaya, pwede pa nating ipanalangin. Okay. Ma'am Bia? Okay, thank you, Brother Wendell and Brother Henry sa loud and clear na explanation. May isa pa akong tanong. Sige, te. Kasi yung bahay namin is napa-bless namin sa pastora kasi yung asawa ko nga is hindi siya Catholic. So, sa pastora siya napa-bless. Kung sakaling ipapabless ko ulit sa priest, kailangan bang i-renounce or ano ba yun? Okay, so bigay natin ang pagsagot kay Brad Tata. Teka, nawala si Brad Tata. Okay, Brother Angel na lang. Spiritual warfare yan, may connection sa Brother Wendell. Nawala si Bro Tata, baka nag-burn out sa kanila. Dito, malapit mag-burn out sa amin, Bro Jando. So kung yung bahay ba pinag-aari na nila ngayon? Sa amin po, Brother Wendell, pero napabless namin sa isang pastora. Tapos, kung uuwi ako sana, ipapabless ko sa pari. Anong gawin namin? Ipapa-renounce yung blessing ng pastora ba? Ganon? Pwede na ikumpisal, no, sa pari dahil Katoliko kayo at nagpa-bless kayo sa ibang pananampalataya. One of the common dogmas outside the Catholic Church is the dogma of indifferentism. Alam natin, indifferentism is the notion that all religions are equally true. So kaya maaari na pwedeng yung ibang sekta, halo-haloin natin. Yun ay sin against the faith. So, ibig sabihin, kailangan ikumpisal, ipublish niyo sa pare. Okay. Okay, katlo tanong. Yun lang po ang tanong ko, Brother Jando. Salamat po sa mga explanation niyo. Sabi dito ni Beth Garay, good eve po bro, Jando, ask ko lang po, ano po ang mga pwedeng gawin na penance, especially kung may nais kang ipagpatawad na kasalanan o may nais kang ipag-pray na namatay na kamag-anak o kapamilya? Pakisagot, Brother Angel. Anong ang kailangan Hindi malinaw? Penance? Penance. Sa mga sa mga what do you think? Ano po ang mga pwedeng gawin na penance, especially kung may nais kang ipagpatawad na kasalanan o may nais kang ipag-pray na namatay na kamag-anak o kapamilya? Okay, according to the church teachings, kapatid, yung mga tinatawag na penance natin, pwede rin yan para maging plenary indulgence para makapagpatawad ng kasalanan. Ang isa sa pinaka diyan is tandaan po natin is siyempre unang-una yung confession. Wala kang ibang pinaka-importante is confession and cares na tinatawag natin. Pag sinasabing cares kasi, confessions, yan, adorations, so rosaries and all these sacramentals. Tandaan po natin, walang ibang makakapag sa penance. Number one po is a confession, and then yung lagi ka nagpe-pray,
living in the state of grace, no? At yung sacrifice natin, yung mga sacrifice natin ng pag-aayuno, yan, isa yan, no? If you can do fasting, no, pwede, and more prayers po, no? More prayers, and yun, more prayerful life, kapatid. Napakaraming no, napakaganda ng plenary indulgence yan, and then do the charity works. Ang simbahan, yun ang sinasabi sa atin, no? Gusto mong patawarin ka talaga ni Lord, no? Yun, no? Tapos ang isa diyan, para makapagpatawad ng kasalanan din, ito, mayroon pa tayong idea diyan. I-share niyo ito yung mga punto por punto natin, no? Itong mga episode natin, no? Itong mga Bible study natin. Bakit? Kasi bro, Jando, Santiago chapter 5 nga, verse 19 or 20. Okay, basahin natin yung Santiago, ano yun? Santiago 5. verse 19 to 20. 19 to 20. Ito ang sabi sa 19 to 20. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Ayun. So, by sharing pala, no? Pwedeng by preaching the gospel. Kung hindi ka makapag-preach, i-share mo ito punto por punto, no? O kaya sabihin mo mga, na magsimba yung mga tao. So, isa lang daw, makapagbalik na makasalanan. No? Isa yun sa penance and plenary indulgence pala, no? Na mapatawad tayo daw sa kasalanan. Ulitin mo nga sa 20, ang ganda eh. Napapawi ang maraming kasalanan yan. Sa mga nakikinig ngayon, ayan po, isa po yan yung pag-share nyo. Ang sabi dyan, no, napakaganda. Anong sabi dyan? At tandaan ninyo, sabi niya, no, makapagbalik ng isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay magligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Yun po yung mga iba't ibang klase na pwede natin gawin para sa ating penance, kapatid. Naku, mahina signal. Hello po, magandang gabi, Brother Jendo. Okay, te. Good evening, te. Rinig ba niya ako, Brother Jendo? Minsan nawawala. Tanong lang kasi nandito. Ano tanong mo, te? Tanong lang po, kasi tungkol sa mga hirasin. Juan, Brother Jendo, dito kasi ako sa bahay ng bayaw ko yung namatay. Tapos, na-share ko na bawal yung pamahiin kung Katoliko ka. Tapos, nabanggit din nila yung pagpadugo. So, kasi ay kagawain kasi dito sa amin, kapag may namatay, kapag ilibing na ilabas, magpatay ng manok o ano yung padugo. Pwede ba yun sa isang Katoliko o ano pong epekto kung bawal, kung gagawin pa rin, ano po ba ang epekto yun? Kasi gusto ko rin ma-share yung nalalaman ko dito sa yun lang po, Brother Jindo. Okay, Brother Wendell Talibong. Okay, taga saan kayo, sis? Dahil yung practice na yan ay kahalintulad sa practices ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. No? Yun tinatawag na gulgol. Oh, yes. Putol-putol yata? Signal? Naririnig ka po namin, Brother Wendell. Pakipaliwanag lang po kasi nakikinig yung anak niya. Taga saan kayo na diocese? Dahil Kidapawan po. Kidapawan? Cotabato?
Cotabato, may practice pala ganyan. Hindi po, Ka, dito kami sa Sultan Kudarat. kahawig yan sa practice ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, meron silang tinatawag na gulgol, and that's occultism. At occultism, paganism, malinaw yan aral sa unang Korento, Kapitulo 10:20. Brajando. Ano yun? Unang Korinto? 10:20. Okay, ito yung basahin sa unang Korinto 10:20. Ito ang sinasabi. Yan. Hindi ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Yun. Dahil superstitious beliefs yun. No? At ang superstitious, tingnan natin sa Catechism of the Catholic Church 2138, Brajando. Wala akong Catechism of the Catholic Church. Search na lang natin, no? Okay. Catechism of the Catholic Church 2138. Okay, sabi dito sa CCC, ano yan? 2138? Yes. Okay. Itong sinasabi sa 2138 ng Catechism, masyadong maliit. Superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So malinaw yan, kapatid, na maliban na pagan practice yan, superstition, a total departure of the worship that we give to the true God. At yun ay tinatawag, dahil nagiging dual sim na, tinatawag na syncretism. Di pwede, iinom tayo ng chalice sa Panginoon at chalice ng demonyo. Pakibasa, Brajando, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 21. 21. Sabi ganito, hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Kaya sa konklusyon, dapat yung practices na gulgol, yung pagpadugo ng manok pag may namatay, ay iwasan at tigilan na. Yun po, Brajendo. Okay, Ate Lorna. Maraming salamat po kasi naisip ko sa kanila kasi parang itong pamilya na ito rin po lang sa kanilang kahit ano ang doktrina na gawin nila kaya naitanong. Wala na. Wala na si Ate Lorna. Masyado mahina signal ni Ate Lorna. So, lipat na lang tayo dito sa next naman na magtatanong. Si Restituto Baay. Restituto Baay, good evening. Good evening, bro. Good evening sa iyo, bro. Magandang gabi sa lahat ng mga co-host. Brother Angel, Brother Wendell, Brother Tata, Brother John Riat, Sister Edna, sa lahat na nakikinig ngayon. Ang tanong ko, bro, dapat ba i-consecrate yung inumin na tubig kung ang nagbigay hindi natin kilala? Kailangan pa ba na i-consecrate ang tubig pag ang nagbigay ay hindi mo kilala? Yes. Okay, Brother Wendell, sa iyo pa rin to. Brother Wendell? Tubig, Brajando? Yes, kailangan pa rin ba i-consecrate ang tubig kahit na ang nagbigay ay hindi mo kilala? I-consecrate.
i-break siguro ang consecration, no? Yan bro. Yan ang ibig kong sabihin. Pwede kahit kilala man o hindi, magiging practice natin ang break the consecration. Kaya nga may aral tayo na bago tayo kakain, prayer, no? May prayer tayo bago kakain, may prayer tayo after kakain. So, di natin alam kung ito po bang ibinigay ay nasa buti na may nakatatak na halal. Ibig sabihin, kinukonsecrate ni Allah at si Allah ay hindi Diyos ng mga Kristiyano. Kaya kailangan ma-break po yun. Yan. Ganito Second question, bro. Bro, bye. Ganito bro, kami sa anong tawag yon, nag-account kami sa mga maapektuhan sa project namin at saka masyadong mainit. Kaya yon, ginawa ko, nanghingi ko ng tubig. O pagkatapos break ko naman, ang lang doon, hindi ko nakapanalangin. Uminom pagkatapos yung pag-break. Ang nangyari, dahil sa sobrang init, bigla akong nanghina. Hanggang ngayon, nanghina ako eh. Kahapon kasi ito nangyari eh. Ano kaya, hindi kaya ito sa na-heat stroke ko o ano? O sa tubig ba yung ano? Kaya, ito lang, first time nangyari ito sa akin eh. Nanghina ako masyado. Binrek mo yung bro? Binrek mo yung seal and consecration? Oh, binili ko bro. Ang lang, hindi ko nakapagdasal ng panalangin ba. Pagkatapos ng pag-break, ininom ko na. Pagkatapos mong i-break, bro, in-sprinklan mo siya ng exercise water? Wala. Brother Wendell, ano masasabi mo doon? Una, dapat magpatingin ka sa doktor kung wala bang kaugnayan yan sa init ng panahon, no? Dapat magpatingin ka, kapatid. Pero clinic, bro. Pero kung sakali yung area saan ka nagsagawa ng prayer sa pag-break ng consecration, yung area na yan ay infested, siguradong tatamaan ka sa isinagawa mong pag-break. Kaya nga, may ritual sa deliverance na bago magsagawa ng prayer to break the consecration, prayer to deliverance, meron pa yung ritual na selyuhan ang naturang lugar gamit ang exorcise salt, exorcise water, para yung mga fallen angels na nasa paligid natin ay hindi pwedeng makalapit. So di basta-basta yan, kapatid. Baka infected yung na yun? Pwede. Nagpunta kasi ko ng ng clinic sa government, kinuhaan ko ng BP, normal naman. Wala mang Cebuano ka, kapatid? Cebuano ka? Yes. Nanghaoy ang imong lawas? Oo, nanghaoy. Mura, di gani ko kalakawon, kay garabing luya na ko ba? Di pamaulan ka? Di man, pamaol ka lang. Paminaw ko lang. Haoy lang, haoy. Oo, haoy kayo ba? Murag di ko ka. Nahirapan ka sa paghinga? Wala po. Pero nanghaoy lang yun. Haoy lang yun. Ayan, epekto yan sa area kung saan ka prayer to break the consecration. Ibig sabihin, yung mga fallen angels sa palibot na threaten sa ginagawa mo, kaya inaatake ka. Ganun ba? So, anong gawin ko, bro? Inom ka ng holy and exorcise oil at ihaplos mo yung holy and exorcise oil sa buong katawan mo. Okay, salamat, bro. At mag-prayer ka
ng prayer against retaliation. Paulit-ulit yan. Hello, good evening sa tanan. Oh, baka last na to na na magtatanong. Sige, Tibing, go ahead, Tibing. Kasi kaning among lugar na sana napadugo ni sa una, do na bless na ni sa pari, di ba ingon nga kung mauna magpadugo, bale murag walay epekto ang pag-blessing sa pari. Unya maghimo unta mig deliverance. Ang process asa na mo isulod ang deliverance prayer o pagbutang sa mga sacramentals, bro? Brother Wendell, sa'yo pa rin to. Una, ikumpisal ninyo yung padugo na nangyari kahit matagal na yon. Dahil ang padugo na nangyari, yun po'y blood compact. Opo. No? Sa mga fallen angels. Nagkumpisal na namo, brother. Nagkumpisal na ninyo. Nag-practice na mig-cares pero wala pa mi nag-ritual sa kanang deliverance. I-break ng dahil kayo ang may-ari, pwede niyong i-break ang consecration. Pero huwag niyong kalimutan ang prayer for protection. Tama ba ni bro? Naglista ko niya. Ang primero, mag-cares man no, niya. Prayer for protection, prayer for inner healing, prayer of renouncement, act of consecration to the Sacred Heart of Jesus and the Sacred Heart of Mary, niya. Prayer to break seals and consecration, prayer to break curses and spells, nya prayer to break unholy ties, nya cleansing prayer. Asa na ko isulod ang deliverance prayer ug kanang pagbutang sa mga sacramentals? Bago ka mag-cleansing prayer, ipasok mo ang deliverance prayer sa area. Kung saang bahagi sa bahay na tumitindig yung mga balhebo mo, ulit-ulitin mo pagbasa hanggang mawala ang prayer of deliverance. Yes. Gamitin niyo yung exorcise candle din at exorcise salt. At pagkatapos diyan, yung mga sacramentals, ilibing ninyo tapos ng deliverance sa four corners ng bahay. No, exercise, middle, exercise salt, o exercise oil ba kaya? Pwede niyong living four corners. At pagkatapos paglibing, yun na cleansing prayer. Pero bago ang cleansing prayer, pwede ninyong gamitin din ang prayer na consecration, i-consecrate ninyo sa Mahal na Birhen Maria ang buong pamilya. Bro. Nga, daghan man ning deliverance prayer kay Sikia. Unsay gamito namo? Yung isa lang, yung number 1. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out spirits associated with blood compact. Spirits associated with padugo. Spirits associated with territorial fallen angels. And I command all of you in the name of Jesus, depart right now from this house and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. Yun. Yeah. Before bitaw bro, nami ma-feel nga nagabasa mig Psalm 91 kay wa pa man mi nakabaluan ni tungod sa punto per punto. Pag naka-idea na may dakong tabang sa among spiritual life. Salamat. Yes, at pagkatapos ninyo na ganyan, huwag niyong kalimutan kapatid na mag-rosary together with the family. Pray me every night, bro. Yes, at pagkatapos ng rosary ninyo, huwag niyong kalimutan gamitin niyo ang exercise oil sa mga miyembro ng pamilya, lahat bago matulog. Gamitin niyo yan, i-cross niyo sa noo, in the name of Jesus, I seal you with the precious blood of our Lord Jesus Christ. At pagkatapos niyan, i-bless niyo muli. Kada gabi, no? Bawat gabi, ang bahay. House. Okay. Okay, salamat. Naapa ko'y second question, bro. Nakumpisa na ni Mamo sa pari nga ang among lolo, member sa Freemasonry, Master Mason daw si lolo.
Unya, ang akong mama na ay singsing sa kanang sa babae gani na anak. Latin man ang nakasulat, bro. Bertus Junbit Mors non separabit. Sing miyembro siya ba? Miyembro siya ng Eastern Star? Mura po. Kasi sabi niya sa babae daw na Oh, anak. Eastern Star siya. Opo. O kailangan na i-renounce niya at i-surrender niya. Lapit kayo sa exorcist dahil exorcist ang nakakaalam niyan. Paano mag-renounce, paano mag-surrender. At sa aklat ni Father Chad Ripperger na isang exorcist, merong bahagi sa prayer niyan, no, may bahagi sa prayer niyan na i-break yung mga ninuno na connected sa Freemasonry. Sa aklat ni Father Chad Ripperger. Father, unsa to bro? Father Chad Ripperger. Ripperger. So, ang sa Davao, isa raman si Father Toto, ano gani apelyido ni Father Toto? Espanya. Ang murag siya lang ata ang exorcist diri bro, no? Oh, so alam niya paano Hildool na lang ni. Actually, paano i-break? Patay na si mama. So ang singsing gipangita ni namo, nakita namo kay ang meaning man good, whom virtue unites, that will not separate. Nahadlok ni ani kumpisan namo sa pari, murag dili man good siya exorcist, murag gipray lang miniya. I-surrender niyo sa exorcist kapatid ang naturang sing-sing at dapat nakagwantes kayo at manghugas ng holy water pagkatapos. Okay, gitago ra mo namo sa kanang sa kabox. Sige, iana na lang no, na lang ni. Sige, salamat kaayo bro. Okay, you're welcome. God bless and good night. Ayun, so ayan, so alas 10 na po. At as what expected, andito na yung alarm clock ko. No? Wait lang.